The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And then a leper approached, did him homage, and said, "Lord, if you wish, you can make me clean." He stretched out his hand, touched him, and said, "I will do it. Be made clean." His leprosy was cleansed immediately. Then Jesus said to him, "See that you tell no one, but go show yourself to the priest and offer the gift that Moses prescribed. That will be proof for them." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Yesterday, Jesus ended His Sermon on the Mount. Kahapon po, no? Simula noong Martes hanggang kahapon, si Jesus nasa bundok, nangangaral. At ngayong araw na ito, bumaba na siya ng bundok. Yesterday, Jesus ended His Sermon on the Mount, leaving His disciples a lesson about how to enter the kingdom of God. Again, when we say kingdom of God, it means heaven. Kung paano matatamo ang langit. And Jesus said, it is none other than through listening to His words and acting on them. Para matamo ang langit, kailangan nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Listening and acting on the Word of God. Probably, this is the reason why in our gospel today, the leper was granted healing by Jesus. Dahil nakinig siya sa sinabi ni Jesus. As the leper said, "Lord, if you wish, you can make me clean." Which Jesus answered, "I will do it. Be made clean." Let us examine the statement of the leper. Pakinggan natin uli. Aralin natin, ano bang ibig sabihin nung sinabi nung ketongin? "Lord, if you wish, you can make me clean." First, it is a statement of asking for what Jesus wants. Kung ano ang gusto ni Jesus, hindi kung ano ang gusto ng ketongin. "Lord, if you wish, you can make me clean." Kung ibig mo, mapagagaling mo ako. Pwede namang sinabi nung ketongin na, "Lord, make me clean." Panginoon, linisin mo ko. Pagalingin mo ako. Diba? Ganyan yung mga dasal natin. "Lord, pagalingin mo naman ako sa cancer ko." Yung gusto mo. Pero gusto ba ng Diyos? Gusto ba ni Jesus? Magkaiba po yun. And look at the statement of the leper. Sa halip na sinabi niya, "If you wish," kung ibig po ninyo, ibig sabihin, hindi kung ano ang ibig o gusto ng ketongin ang kanyang hinihingi, kundi ang hinihingi ng ketongin kung ano ang ibig at gusto ni Jesus.
And isn't that what attaining heaven is about? To listen to what Jesus says? The leper must be really wise. Matalino itong ketongin. Since he knows that there is a little chance that Jesus could speak to him because Jesus cannot come close to him because of his illness. Noong panahon na yon, pag may ketongin ka, hindi ka pwedeng lapitan. Merong ganun na batas. Parang nung may COVID tayo, 'di ba? Pag alam mong may COVID ka, kailangan mo na mag-isolate. Hindi ka lalapit sa tao. It's like that. Alam nung ketongin, hindi siya malalapitan ni Jesus. At dahil hindi siya malalapitan ni Jesus, hindi niya maririnig ang sasabihin ni Jesus. At napakaliit ng tsansa na kausapin siya ni Jesus. Kaya anong ginawa ng ketongin? He made Jesus speak what he wants for him. He made Jesus speak what he wants for him. Gumawa siya ng paraan na magsasalita si Jesus kung ano ang ibig niya para sa kanya. In the end, the leper got healed because he got what Jesus wants. Yung kagalingan na natamo ng ketongin, sigurado ako, langit ang feeling. To be healed from a disease that is incurable is not only an experience of miracle, but an experience of heaven. Diba? Pag merong isang bagay na nangyari sa atin na sobrang ganda, sobrang sarap, anong sinasabi natin? Wow, heaven, langit, pwede na akong mamatay. Diba? May ganun pa nga tayong drama. Oh, okay na ako, kumpleto na ako, nakuha ko na. Hindi lang yung gusto ko, kundi ang gusto ng Diyos. Yung ketongin, dahil nakuha niya kung ano ang ibig ni Jesus, and he listened to what Jesus said, he got an experience of heaven. Second, the statement of the leper is a statement of full of trust and faith in Jesus. Purong pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus. Lord, if you wish, you can make me clean. Walang kaduda-duda. Alam ng ketongin na kung ano ang maibigan ni Jesus ay siyang mangyayari. Kung ano ang ibig ni Jesus, siyang mangyayari. My dear brothers and sisters, I'd like you to reflect on this lesson from our gospel. First, knowing the will of God is like a journey to heaven. Yung pag-alam sa kagustuhan ng Diyos ay parang pagtahak patungo sa langit. Mahirap, hindi madali, may pagsubok. But obeying the will of God is like attaining heaven. Pero, ang pagsunod naman sa kagustuhan ng Diyos ay parang pagkamit ng langit. Because, number 3, receiving the will of God is an experience of heaven. Ang makuha ang kagustuhan ng Diyos ay karanasan ng isang langit. Amen.